Okay, so welcome muli sa Axel Engineering. Ang topic natin ngayon is how to do construction quotation and proposal that will serve also as a contract. So ito yung kalimitang nababasa ko sa Facebook Nagkakaroon ng problema yung mga baguhan, yung mga small time contractor, subcontractor, yung mga nagsisimula pa lang hindi nila naiayos yung pakikipagtransaksyon. So, itong video na to ay para sa mga small contractors at saka subcontractors. Okay, kung paano mag-quote. Na yung quote na yon ay magsiserve na rin as a contract. Okay, so ito ang simula. A quote, quotation, or proposal can be legally binding. Can be considered legally binding kapag ito ay napirmahan na. Ibig sabihin pala, nagiging legal document na siya yung quotation mo, once na napirmahan na ng both parties, nagkaroon na sila ng agreement, that is already considered as binding. Okay, pwede nang panghawakan kung may dispute sa bandang dulo, kung may pagtatalunan. Pero pag kasi may ganito ka na, naiiwasan na yung dispute sa bandang dulo. Okay, ganito yung sample na presentation ng quotation. So, gumawa lang ako ng maliit na format, so para mas madaling maintindihan. So, ito yan. Okay, so ang yan, mga ilalaki ko lang para medyo tayo ng konti, maintindihan nyo. So, ang laman yan, kalimitan ganito ang pagkakapresent. So, may date, nakalagay kung anong date mo ginawa, tapos may subject, yun, of course, quotation, at labor cost. Pwede ring labor material. Pero pag ikaw ay nagsisimula pa lang, much better kung labor cost lang. Okay, so project, story, example lang ito example lang. Location, Oklahoma. Owner, Kevin Durant. Tapos yung body of letter, Sir/Ma'am, we are pleased to present our costing for the following items of work. So yan, excavation, nakalagay 300 pesos per cubic, concreting works, formworks, etc. and so on and so forth. So, pagdating sa costing, kung ano ang presyo mo sa unit cost, dapat marunong ka. Kapag nangungontrata ka, dapat alam mo kung paano ko costingan ang trabaho mo, okay? Pero if you want, pwede mong panoorin yung mga videos ko para matutunan mo kung paano mag-derive ng costing. Then, ang kasunod nito, ang isang laman niya, ito mahalaga rin to, yung tinatawag na terms and condition. So, example dito, ito basic na to, owner to provide electricity and barracks, and water pala, owner to provide barracks. Ito, kaya iniread ko to, importante. So, yung mode of payment, yung weekly billing, as per accomplishment yan, syempre, with 5% retention. Ito kasing contracting na to, ito yung, by the way, bago ko ituloy, yung contracting na to kasi, ito ay as per item of work. So, ganito yan. So, for small subcontractors, this is one way to do contracting per item of work by unit cost. So, hindi ito yung buuhan na lalahatin mo. Kung ano lang yung matapos mo, yun ang ibibil mo. Okay? So, ituloy natin. So, ang laman pa ng magiging ibang laman pa niya, bukod doon, syempre ito, prepared by Kulajoki, kung sino yung subcontractor, of course, siya ang gumawa. Tapos, ito naman ay optional. Pwede mong ilagay ito, should you be interested, please sign the space provided below. Tapos, looking forward to be working with you. Mga kaunting eklabos yan. So, thank you. Then, yun na. Yung space na papermahan ng kliyente, ng owner, or yung owner's rep. Pati, i-indicate na rin dyan, sulat kamay, mas maganda handwritten kung kailan magsisimula. Okay? So, yan. Ganyan ang laman ng quotation. Maraming presentation, pero ito yung usual na pinakamabilis nyo maintindihan pinresent ko. Okay? So, pwede yung screenshot. Yan ang kanyang laman. Okay? Yan. Ngayon, paano mo ito ibibil? So, ito yung pag-ibibil mo na, ganoon. So, yun pa din ang format. Ang maiiba lang is yung subject. Nakalagay na, billing. Of course, labor cost. Yung pa rin, location. Tapos ngayon, attention na. Attention, yung owner. Yung sisingilin mo. Tapos, Sir, Ma'am, we are pleased to present our accomplishment for the following items of work. Kung kailan mo siya
ginawa from August 1 to August 6. So 1 week yan. Kunwari lang ha, example lang yan. So ito yung mga natapos mo. Excavation 10 cubic. I-multiply mo ngayon sa unit cost. Okay? Yan 3,000 ang lumabas. Concreting 5 cubic ang natapos mo sa mga date na yan from 1 to August 6. Yan. Ang formworks yon 18 times 500 yan. Tapos ang total, subtotal, then ima-minus mo yung retention 995 times 5%, 975 yan. So ang billable amount mo ngayon yan 18,000 yan ang makukuha mo sa owner kay Kevin Durant kung babayaran ka niya, kung wala siyang reklamo sa iyong mga ginawa. Of course, ayun naman chinecheck din ng owner's representative kaya nga siya mag-a-approve niyan eh. Kailangan approve niya yan para masingil mo. Tapos ang isa pa is mayroon yung tinatawag na attachment. Si attach key plan. Okay? So ayan, ipapakita ko sa inyo, ito kunwari ang key plan. Kunwari lang yan ha, yan. Sa key plan, ilalagay mo kung ano yung natapos mo. Let us say yun yung natapos mo. So yan, ilalagay mo. Concrete, nabuhusan mo, yung nahukay mo, yan. So i-indicate mo rin yung mga date, kung kailan niya nahukay, at kung kailan niya nabuhusan. So ganyan ang naka-attach dito sa billing. Kada billing may attachment ka nito. So yun lang mga construct. I hope may natutunan kayong bago. Okay. So ulitin ko, yan ang presentation ng quotation na pwede na rin mag-serve as a binding document. Okay? Yun lang. Hanggang sa muli. I hope meron kayo natutunan.